Sa gitna ng madilim na gubat sa Bulacan, bitbit ni Miguel ang walang buhay na katawan ng kanyang ama. Si Mang Romeo ay walang tigil ang kanyang paglalakbay. Ang dugo na tumutulo mula sa mga sugat ng ama ay nag-iiwan ng bakas sa lupa, ngunit hindi ito alintana ng binata. Ang galit at sakit sa kanyang dibdib ay mas malakas pa kaysa sa pagod na nararamdaman niya. Habang lumalalim ang gabi, ang buwan ay buong buo at maliwanag na nagbibigay ng isang kakaibang lakas sa kanyang katawan. Ito ang unang pagkakataon na ganap na gumising ang kanyang dugo bilang isang kalahating aswang, ang dugo na pinaghalong tao at halimaw na itinuturing na pinakamalakas at pinakakinatatakutan sa lahi ng mga aswang. Mahal kong ama, patawarin mo ako kung hindi ko kaagad na unawaan ang lahat, bulong ni Miguel habang hinahawi ang mga sanga ng puno. Hindi ko hinayaang mabuhay ka ng mas matagal sa kapayapaan. Ngunit nangako ako, hindi ko hahayaan na mapahamak ang alaala mo. Babalik tayo sa pinanggalingan natin, sa Samar, upang harapin ang mga maisala sa pagkamatay ng aking ina at sa mga taon ng pagdurusa natin. Sa loob ng ilang oras, nakarating si Miguel sa isang liblib na lugar sa gubat, kung saan may isang maliit na sapa na dumadaloy. Doon niya inihiga ang katawan ng ama, at gamit ang kanyang matatalas na kuko, na ngayon ay lumalabas ng kusang loob, ay naghukay siya ng libingan. Habang ginagawa iyon, bumalik sa kanyang isipan ang mga kwento ng ama tungkol sa kanilang lahi. Ang mga aswang sa Samar, lalo na sa Eastern Samar, ay kilala sa kanilang kakayahang magbago ng anyo, lumipad sa gabi, at kainin ang mga buntis o mga sanggol. Ngunit si Miguel, bilang isang hybrid, ay may lakas na hindi taglay ng purong aswang. Hindi siya tinatabla ng asin o bawang ng lubusan, at ang kanyang bilis at lakas ay higit pa sa normal. Matapos ilibing ang ama, napaupo si Miguel sa tabi ng libingan. Tay, ano ba talaga ang kapangyarihan ko? Bakit ako kinatatakutan ng angkan? Kung ako ang makakatapos sa kanila, marahil ay oras na upang gawin iyon. Sa sandaling iyon, narinig niya ang mga pag-ungol mula sa malayong bahagi ng gubat. Ito ay hindi ordinaryong hayop, ito ay mga tinig na pamilyar sa kanya mula sa mga kwento ng ama, ang mga aswang na sumusunod sa kanila. Hindi nagtagal, lumitaw ang tatlong figura mula sa dilim, dalawang lalaki at isang babae. Lahat ay may pulang mata at matatalas na pangil. Sila ay miyembro ng angkan mula sa Samar, na matagal nang naghahanap kay Miguel. Ikaw ang pinakahihintay namin, Miguel, sabi ng pinuno, isang matandang aswang na may pilat sa mukha. Ang dugo mo ay susi sa aming kapangyarihan. Sumama ka sa amin, at tutulungan kitang maghiganti sa mga taong pumatay sa iyong ama. Napangiti si Miguel ng mapait. Higanti, kayo mismo ang dahilan kung bakit kami nagdurusa. Kayo ang pumatay sa aking ina at ngayon pati ang ama ko ay nawala dahil sa inyong sumpa. Sa galit, sumugod si Miguel ng walang takot. Ang kanyang bilis ay nakakagulat, bago pa makapagbago ng anyo ang isa sa mga aswang, naabutan na ito ni Miguel at hinila ang puso nito. Ang dalawa pa ay lumipad, ngunit si Miguel ay tumalo ng mataas. Hinabol sila sa hangin gamit ang kanyang lakas na hybrid. Sa gitna ng laban, natuklasan ni Miguel ang kanyang tunay na kapangyarihan. Hindi lamang siya makakain ng laman, ngunit maaari rin niyang kontrolin ang mga anino sa gubat, na nagiging mga kamay na humahawak sa kanyang mga kaaway. Ang matandang aswang ay nagulat. Ikaw ang propesya. Ang kalahating dugo na tatapos sa aming lahi. Subalit huli na, pinunit ni Miguel ang kanyang liig, at ang huli ay nagliwanag ang kanyang katawan bago maging abo. Matapos ang laban, nagpasya si Miguel na bumalik sa Samar upang harapin ang buong angkan. Kung ako ang pinakamalakas, gagamitin ko ito upang wakasan ang sumpa na nagdudulot ng takot sa mga tao. Sa kanyang paglalakbay pabalik, dumaan siya sa mga baryo sa Bulacan, kung saan narinig niya ang mga kwento ng mga tao tungkol sa aswang na dayo na naghihiganti. Sa isang baryo, nakasalubong niya si Aling Nena, na ngayon ay natatakot pa rin. Miguel, patawarin mo kami. Hindi namin alam ang buong kwento, sabi niya nang nanginginig. Tiningnan niya ito ng malamig. Hindi ko kayo sasaktan, Aling Nena. Ngunit tandaan niyo, ang husga ay mas nakamamatay kaysa sa mga pangil ng aswang. Iniwan niya ang matanda na buhay, ngunit binigyan ng isang sumpa. Tuwing gabi, maririnig niya ang mga ungol ng mga biktima ng husga. Sa pagdating sa Samar, lalo na sa Eastern Samar, kung saan ang mga gubat ay puno ng mga lihim at enchantment, natagpuan ni Miguel ang pugad ng angkan.
Ito ay isang liblib na baryo sa gitna ng kakahuyan, kung saan ang mga aswang ay namumuhay ng lihim, nagpapanggap bilang ordinaryong tao sa araw at nangangaso sa gabi. Ang pinuno ng angkan, isang matandang babaeng aswang na kilala bilang Lola Silya, ay naghihintay sa kanya. Miguel, apo ko, bumalik ka rin. Ang dugo mo ay kailangan namin upang maging walang hanggan ang aming lakas. Sumali ka sa amin at magiging hari ka. Ngunit si Miguel ay tumanggi. Hindi ako sumali sa inyo. Dumating ako upang wakasan ang lahat ng ito. Dahil sa inyo, nawala ang aking ina at ama. Dahil sa inyo, ang mga tao ay natatakot at naghuhusga. Sa sandaling iyon, nagbago ang anyo ni Miguel. Ang kanyang mata ay nagliwanag ng pula, ang kanyang kuko ay humaba, at ang kanyang katawan ay nagliwanag ng puti. Ang epekto ng kanyang dugong tao na nagbibigay ng proteksyon laban sa karaniwang kahinaan ng aswang. Nagsimula ang isang malaking laban sa gubat. Ang mga aswang ay sumugod ng maramihan, lumilipad at nagiging iba't ibang anyo, mga ibon, baboy o anino. Ngunit si Miguel, gamit ang kanyang hybrid na lakas, ay nakakontrol ang hangin at lupa. Siya ay lumilikha ng mga anino na humahabol sa mga kaaway, at ang kanyang mga sugat ay mabilis na naghihilom. Isa-isa niyang pinapatay ang mga miyembro ng angkan na nagiging abo sa bawat hampas ng kanyang kamay. Sa gitna ng laban, natuklasan ni Miguel ang isang lihim na kwento mula sa mga alaala ng ama, ang propesiya na ang isang kalahating aswang ay magdadala ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagwawakas sa sumpa. Sa pagharap kay Lola Silya, sinabi niya, "Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Ikaw ang pumatay sa aking ina dahil sa takot sa aking dugo." Ang matanda ay nagbago ng anyo sa isang malaking ibon, ngunit si Miguel ay tumalon at hinila ito pababa. Pinupunit ang mga pakpak nito. Sa huli, nang matalo niya ang pinuno, ang buong angkan ay nagliwanag at nawala na nagiging bahagi ng hangin. Ang sumpa ay nawala at si Miguel ay naramdaman ang isang bagong kapayapaan. Ngayon, wala nang aswang na magdurusa o magdudulot ng takot, sabi niya sa sarili. Ngunit ang kanyang dugo ay nanatili na nagbibigay sa kanya ng walang hanggang buhay. Sa mga sumunod na taon, si Miguel ay namuhay ng lihim sa Samar na nagiging tagapag-ingat ng gubat. Siya ay tumutulong sa mga tao ng palihim na pinoprotektahan sila mula sa iba pang mga halimaw ng folklore, tulad ng mga tikbalang o kapre. Isang araw, nakilala niya ang isang babaeng katulad ng kanyang ina, isang ordinaryong tao na walang takot sa kanyang nakaraan. Sila ay nagmamahalan at si Miguel ay natutong maging tao ng lubusan na iniiwan ang kanyang pagiging aswang sa likod. Ngunit ang mga kwento ng aswang ay hindi nawawala, sila ay nananatili sa mga alaalahanin ng mga tao. Sa Bulacan, ang mga kwento tungkol kay Miguel ay naging alamat, ang aswang na naghiganti at nagdala ng kapayapaan. Sa Samar, ang gubat ay naging mas tahimik, ngunit tuwing buong buwan, naririnig pa rin ang mga ungol, paalala na ang husga ay maaaring gumising ng mga halimao sa loob ng bawat isa. Sa paglipas ng panahon, si Miguel ay nagdesisyon na bumalik sa Bulacan upang bisitahin ang lugar kung saan namatay ang ama. Doon, nakita niya na ang baryo ay nagbago, ang mga tao ay mas maingat sa paghusga, at ang kwento ng mag-amang dayo ay naging aral sa paaralan. Nakasalubong niya si Aling Dena, na ngayon ay matanda na at puno ng pagsisisi. "Miguel, patawarin mo kami. Natuto kami sa aming pagkakamali," sabi niya. Ngumiti si Miguel. Wala nang dapat patawarin. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ngunit tandaan niyo, ang totoong aswang ay hindi lamang sa dugo, kundi sa pusong puno ng galit at husga. Iniwan niya ang matanda na may isang bote ng langis na pangontra sa masasamang espiritu na nagmula sa kanyang sariling resipe bilang hybrid. Sa kanyang paglalakbay pabalik sa Samar, naisip ni Miguel ang mga kwento na narinig niya mula sa mga matatanda, ang aswang na si Maria Labo na kumain ng sariling anak dahil sa sumpa, ang aswang sa ilalim ng bahay na naghihintay ng biktima, at ang mga karanasan sa Iloilo kung saan ang mga tao ay nakakita ng totoong aswang. "Ako ay bahagi ng mga kwentong iyan, ngunit pipiliin kong maging iba," sabi niya sa sarili. Sa Samar, nagbuo si Miguel ng isang maliit na komunidad ng mga hybrid tulad niya, mga anak ng aswang at tao na nagtatago mula sa mundo. Sila ay namumuhay ng payapa na ginagamit ang kanilang lakas upang protektahan ang mga inosente. Isang gabi, dumating ang isang bagong miyembro, isang batang lalaki mula sa Bulacan na may dugong aswang na inabandona ng kanyang pamilya.
Ako ang magiging ama mo ngayon, sabi ni Miguel na naaalala ang kanyang sariling ama. Sa paglipas ng mga taon, ang kwento ni Miguel ay naging isang alamat na ipinapasa sa mga henerasyon. Sa Philippines, ang aswang ay hindi na lamang takot, kundi paalala ng pagbabago at pagpapatawad. At si Miguel, ang kalahating aswang, ay nanatiling tagapagbantay sa dilim, na naghihintay sa susunod na husga na maaaring gumising ng bagong halimaw. Sa isang madilim na gabi sa Eastern Samar, habang ang gubat ay puno ng mga lihim, naglalakad si Miguel sa ilalim ng buong buwan. Narinig niya ang mga kwento mula sa mga matatanda, ang aswang na nagpapanggap bilang tao sa araw, na kumakain ng atay at puso sa gabi, ang mga ritual upang maprotektahan ang sarili gamit ang bawang, asin at krus. Ngunit para kay Miguel, ang totoong proteksyon ay nasa pag-unawa at pagtanggap. Isang araw, nakaharap niya ang isang grupo ng mga mangangaso ng aswang mula sa Bulacan na dumating upang hanapin siya. Ikaw ang pumatay sa aming mga kaibigan. Dapat kang mamatay, sigaw nila. Ngunit si Miguel ay hindi lumaban ng marahas. Sa halip, nagbago siya ng anyo ng bahagya na nagpapakita ng kanyang lakas at sinabi, "Husgahan niyo ako at kayo mismo ang magiging aswang sa inyong sarili. Pumili kayo ng kapayapaan." Natakot ang mga mangangaso at umalis na nagdadala ng bagong kwento pabalik sa Bulacan. Mula noon, ang mga baryo ay nagsimulang magsama-sama laban sa husga na nagdiriwang ng mga pista na nagpo-promote ng pagkakaisa. At si Miguel, sa kanyang liblib na tahanan sa Samar, ay namumuhay ng masaya kasama ang kanyang bagong pamilya na inaalala ang ama at ina na nagbigay sa kanya ng lakas upang maging higit pa sa isang halimaw. Sa huli, ang kwento ng mag-amang dayo ay naging paalala. Sa bawat isa sa atin, may aswang na natutulog na naghihintay lamang ng husga upang gumising. Ngunit sa pagmamahal at pag-unawa, maaari itong mapayapa magpakailanman.